Ito ay isang halip na karaniwang pattern, isang pamamaraan na ginagamit ng templo, malalaking guild, at mga maharlika upang ibagsak ang mas maliit na sukat ng mga guilds o mga individual. Ginagawa nila ang lahat ng mga uri ng mga dahilan upang maputol ang mga ito mula sa iba pang mga mapagkukunan ng pagpopondo, na ginagawa silang umaasa sa kanilang sarili, at pagkatapos ay sila lamang ang nakapagpapanatili ng kanilang parte ng bargain sa unang ilang beses. Matapos ang ilang buwan na ginagawa kang pabalik-balik para sa mga dokumento, ang lahat ng iyong makukuha ay talagang sukling pera at mga sundalo na nasa kakilakilabot na mga kondisyon. Karaniwang sinusubukan lamang nilang sirain ang iyong pagsalakay. Upang maiwasan ang iyong pinakamalakas na miyembro ng partido na may scout ng ibang mga partido, kailangan mong bayaran ang mga ito ng libu-libong ginto bawat taon sa mga bayarin sa kontrata lamang. Mga bayad sa kagamitan para sa mga mahirap na piitan. Ang mga iyon ay madaling lumampas sa libu-libong ginto. Kung ito ay tulad ng Lance of Brilliant Light, ang presyo ng auction ay tumatalon ng hindi ka panipaniwala. Isang enchantment na angkop para sa halimaw na sinusubukan mong talunin. Ang gastos sa material at pasadyang gastos para sa mga espesyal na kagamitan. Mga gastos sa paggawa at pagkain para sa mga normal na miyembro ng partido na mula sa 12 hanggang daan-daang miyembro. Gastos ng potion, pagkain ng kabayo, at iba pang mga consumable items. Kailangan mo ring bilhin ang mga karapatan upang salakayin ang isang piitan na may pera. Kapag mas malaki ang sukat ng pagsalakay, mas walang katapusan ang mga gastos. Sa makatuwid, para sa isang walang kita at walang suporta mula sa mas mataas na tao ay parang isang parusang kamatayan para sa isang partido. Nagtataka si Paul Ares kung gaano katagal makapagtitiis ang grupo nila Zephyr. Tinanong rin niya kung baka mayroon silang nakatagong trump card. Sinabi ni Cardinal Paul Ares kay Zephyr na dahil siya ay isang espesyal na tao na ngayon, kailangan niyang mag-ingat kung paano siya kumilos. Kailangan niyang kumilos ayon sa mga patakaran kahit na siya ay galit. Iyon lamang ang paraan upang magtiwala ang mga tao. Sigurado umano si Paul Ares na hindi iyon alam ni Zephyr dahil hindi pa siya nakatangtong sa isang mataas na posisyon sa lipunan. At si Alter ay magiging bankrupt na sinusubukang suportahan siya sa pananalapi. Dahil mayroon siyang isang imahe na dapat alagaan bilang isang prinsesa, inaasahan ni Paul Ares na hayaan siyang panatilihin ang kanyang mga damit kahit na siya ay maging maruming pulubi. Sinabihan ni Paul Ares si Zephyr na mag-relax dahil mukhang sasaktan na siya nito. Ngunit sa kanyang palagay, ang paghagupit ni Zephyr sa kanya ay magugustuhan din niya. Ang mga pintuan sa timog ay magbubukas, at mula sa silangan ay nagmumula ang isang hangin ng alikabok na may dugo na sumasakop sa buong mundo. Ito ay isang palatandaan na ang apat na mga mangangabayo sa pahayag ay bumangon at magbubunga ng salot, taggutom, digmaan, at kamatayan. Kapag damaloy ang dugo upang makabuo ng isang ilog, ang pinnacle ng mga demonyo ay babangon at maghahari. Kunin ang 5 bituin ng mga dragon. Pagkatapos ay mapipigilan mo ang pagbagsak ng mundo. Iyon ang sinabi ng isang anghel kay Zephyr nang makuha niya ang Sword of Light. Ang 5 bituin ay tumutukoy sa mga puso ng dragon. Yamang pinahintulutan siya ng Diyosa ng mga puso ng dragon pati na rin ang Sword of Light, hindi umano niya ito maibibigay sa ibang tao. Dagdag pa niya, siya ang pipili kung kanino mapupunta ang mga puso ng dragon. Sinabi ni Zephyr kay Cardinal Paul Ares na, kung susundin mo lang ito, nagpapasalamat ako sa iyong tulong. Inaasahan kong makikipagtulungan sa iyo, Cardinal. Hindi inaasahan ni Paul Ares na magagawa ito ng maayos ni Zephyr para sa isang peasant lamang. Sa palagay niya, sinusubukan ni Zephyr na panatilihin ang puso ng dragon kahit papaano. Sinabi ni Zephyr na siya ang pipili kung kanino mapupunta ang mga Dragon Hearts. Dahil dito, iniisip ni Paul Ares kung gusto ba nitong ibigay ang Dragon Heart kay Alter. Iniisip rin niya kung plano ba ni Zephyr na palakasin ang kanyang partido upang labanan si Paul Ares. Iniisip ni Paul Ares na napaka-estupido ni Zephyr dahil pinili umano nito ang mahirap na paraan para sa kanyang sariling pagkawasak. Ito ay orihinal na isa, at kailangan itong muling pagsama-samahin bilang isa sa pamamagitan ng muling makuha ang lahat ng 7 piraso. Kung hindi, ay walang punto. Iniisip ni Paul Ares na si Zephyr ay walang alam tungkol sa katotohanan ng mundong ito. Dahil dito, sa palagay ni Paul Ares ay hindi niya kailangang seryosohin si Zephyr bilang isang kalaban. Siyempre, mayroong mga pagdududa si Paul Ares. Tulad ng tungkol sa pakikipagtulungan ni Zephyr kay Alter. Ang kanyang quote ng anggulo ay isang paghabi lamang ng mga bagay mula sa banal na kasulatan. Nagtataka si Paul Ares kung talaga bang kumikilos si Zephyr ayon sa kalooban ng Diyosa,
At kung ang Diyosa ba ay isang uri na gumagawa ng ganito, hindi na sana ito itinatanong ni Paul Ares sa kanyang sarili kung ginamit niya ang kanyang mana detection skill, ngunit napakaraming mga mata na nanonood. Nakakahiya, ngunit ayos lang umano ito. Kahit na ang ilang mga bagay ay medyo nagkakahalo, ayos lang. Dahil may kinalaman ito sa pagtawag ng Diyos ng Demon, siniguro niyang walang maaaring magkamali. Gusto lang niyang magkaroon ng kaunting kasiyahan sa maikling panahon na inilaan para sa kanya. Dagdag pa dito, naghanda siya ng isa pang regalo para sa kanila. Ilang araw na nakalipas matapos na magamit ni Zephyr ang Silver Key. Nagpakilala si Cardinal Paul Ares kay AD bilang matagal ng kaibigan ng kanyang master na si Namashuna. Sinabi ni Paul Ares kay AD na mukhang miss na nito ang kanyang master, at mayroon umano siyang paraan upang magkita sila ulit ni AD. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinignan ni AD ang isang kwintas ng susi na hawak niya. Binati ni Alter si Zephyr ng, "Good job." Nakakahiya ngunit mayroon pa rin silang puso ng dragon, at hindi niya maisip ang isang mas mahusay na paraan upang tumugon sa sitwasyong iyon. Ngunit nagtataka si Alter kung bakit masaya si Zephyr sa kabila ng nangyari. Tinanong niya si Zephyr kung ang lahat ba ng ito ay parte ng plano. Sinabi ni Zephyr na hindi niya alam na ang mga bagay ay magiging ganito. Napangiti siya dahil hindi niya alam. Inaasahan niya ang isang mas masahol pa. Dagdag pa niya, ipinaliwanag nito ang ilan sa mga aksyon ng pinuno ng culto sa kanyang nakaraang buhay na hindi niya maintindihan. Nagtataka si Zephyr kung bakit lumitaw ang cult leader sa oras na iyon. Pagkatapos ay nakakuha siya ng isang pahiwatig mula sa sinabi ni Alter at nakaisip ng isang hypothesis. Marahil ay nais nitong makita kung ang White Dragon ay may kinalaman sa hindi inaasahang pagkamatay ni Oldian. Kung gayon, sa loob ng 2 taon sa nakaraang buhay ni Zephyr, nagtataka siya kung wala ba itong ginawa tungkol kay AD, na siyang alagad ng White Dragon. Ang sagot doon ay hindi niya kailanman magawang makolekta ang mga puso ng dragon. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinuno ng kulto ay hinalinhan at iniisip na hindi nila makukuha ang kapangyarihan na kailangan nila upang manalo sa mahabang digmaan na ito. Kaya kumilos si Zephyr ng kaunti. Nagpanggap na hindi niya alam kung paano gamitin ang puso ng dragon. Tulad ng hindi niya planong monopolyohin ang mga puso ng dragon. Napangiti si Zephyr dahil naloko niya si Paul Ares sa mga sinabi niyang iyon, at pagkatapos ay umalis na ito. Manalo gamit ang politika. Pag-pressure sa isang tao gamit ang pera. Ganyan makipaglaban ang mga tao. Marahil iniisip ng anak ng asong iyon na siya ay tao. Sinabi ni Zephyr na kung ipinakita ng pinuno ng kulto ang kanyang tunay na kapangyarihan, malamang patay na siya ngayon. Kung sisimulan niyang ibigay ang lahat sa laban na ito, ang partido nila Zephyr ay kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan sa halip na pera. Kahit noon pa man, hinayaan nito si Zephyr kahit alam nito ang tungkol sa kanyang pag-iral. Hindi rin ito ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Zephyr sa mga demon god worshippers. Dahil iyon ang mga patakaran ng laro. Kahit ngayon, bilang isang taong mahalaga sa Temple of Light, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin na si Zephyr ay isang banta sa kaharian at alisin si Zephyr gamit ang kapangyarihan ng Gold Dragon pagkatapos ay magsimula ng isang panloob na salungatan sa Temple of Light. Hindi lang niya minamaliit si Zephyr. Nalasing siya sa panlasa ng autoridad pagkatapos ng mga taon ng paglalaro ng tao. Iniisip ni Paul Ares na siguradong panalo siya kaya't napakahirap kay Zephyr na pigilan ang tawa niya. Iyon na sana ang perpektong pagkakataon para mapabagsak si Zephyr. Malalaman lamang ng pinuno ng kulto ang tungkol sa kanyang mga pagkakamali sa hinaharap. Siya ay magpakailanman magsisisi na napalampas ang kanyang pagkakataon. Nag-back down si Zephyr ng isang hakbang. Ngunit dahil ginawa niya iyon, magagawa nilang magpatuloy ng higit pa kaysa dati. Blue Dragon Bourguignon Stone na gawa sa red wine. Blue Dragon Rib Steak. Tubig mula sa Lake of Life. Sinabi ni Zephyr na sa pagsalakay sa Ice Dragon, kailangan nilang lumaban sa isang snowfield ng magkasama, hindi tulad sa pagsalakay sa Blue Dragon. Kailangan nilang pagbutihin ang kanilang mga istatistika. Kaya't sila'y kumain ng sagana. Ang karne ng dragon ay itinuturing na pinakamalusog na pagkain doon. Pinapabuti nito ang kanilang mana, stamina, lakas, pandama, pati na rin ang kanilang resistensya sa lahat ng uri ng elemental. Ang tubig mula sa Lake of Life ay nagpapahaba ng buhay at nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa paggaling at mana. Ito rin ay may mga katangiang panglinis. Tinanong ni Alter si Zephyr kung kailan siya natutong magluto. Sinabi ni Zephyr na natutunan niya ito mula sa kanyang lolo noong siya'y bata pa. Ang kanyang lolo ay may-ari ng isang restaurant. Tinanong ulit ni Alter si Zephyr kung bakit hindi niya ito ibinahagi noon.
Marahil iniisip ni Zephyr na kapag nalaman ito ni Alter, ay baka lagi siyang utusan nito na magluto. Ngunit habang sila ay kumakain, si AD lamang ang nag-iisang wala doon. Hindi niya ito ipinahayag, ngunit mukhang totoong tutol siya sa ideya ng pagkain ng karne ng dragon. Naisip ni Alter na baka kamuhian sila ni AD. Ngunit sinabi ni Zephyr na huwag mag-alala tungkol dito dahil wala nang magagawa si AD, hindi lamang dahil sa helmet. Iminungkahi naman ni Dariel na pinakamainam kung iligpit na si AD ngayon. Sa kabila ng pagkagambala ng pinuno ng Kalto, patuloy ang paghahanda para sa Dragon Raid. Kailangang gamitin nila ng maayos ang mapagkukunan na tinatawag na oras. Ibinigay ni Lucius kay Zephyr ang katalogo ng Lauren Auction ngayong buwan, pati na rin ang listahan ng mga item na inihanda para sa display na nakuha niya mula sa kanyang mga koneksyon. Ipinaliwanag ni Arno na ang Lauren Auction ay ang pinakamalaking scale auction ng kontinente kung saan milyon-milyong ginto ang ipinagpapalit. Dahil kahit na ang mga maalamat na item ay napagkakasunduan, kahit na humiling ka ng isang display para sa isang item, hindi ito isinasama sa auction sa buwan na iyon. Tumatagal ng isang buwan para sa pagsusuri at isa pa upang hatulan kung nararapat itong may sama sa Lauren Auction. Kapag pumasa ito sa pagsusuri, kailangan nilang pumili ng petsa. Matapos ang ikatlong buwan, ilalabas ang katalogo, at ang opisyal na katalogo na ito ay kung ano ang ipinasa para sa patalastas. Ang listahan ng mga items na inihanda para sa pagpapakita ay ang mga items na ang mga petsa ng auction ay hindi pa napagpasyahan. Dahil kailangan nilang mag-advertise ng mga items at nakakatanggap sila ng maraming mga kahilingan, aabutin ng halos kalahating taon mula sa araw na isinumite ang hiling. Sinabi ni Kiara na napakahaba ng kalahating taon. Ang oras ng pagsalakay sa Ice Dragon ay 2 buwan mula ngayon, sabi ni Zephyr. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang gamitin ang listahang ito sa kanilang kalamangan. Kapag nakaset up na ang petsa ng auction, hindi mo maaaring kanselahin ang iyong kahilingan. Ngunit kung nag-aalok ka ng isang kas-iyasyang bagay, maaari nilang kanselahin ang iyong kahilingan at ibenta ang item. Tinignan ni Zephyr ang listahan kung ano ang bibilhin niya. Kung ano ang kapakipakinabang sa kanyang nakaraang buhay sa pagsalakay sa Ice Dragon. Kung maaari lamang siyang sumangguni sa kanyang nakaraang buhay para sa mga tanong na iyon, magiging maginhawa talaga ito. Ngunit sa kanyang panghihinayang, hindi niya magagawa iyon sa oras na ito. Hindi nangyari ang pagsalakay sa Ice Dragon sa kanyang nakaraang buhay. Natagpuan ni AD ang kastilyo ng Ice Dragon. Nang dumalaw si AD sa Lindell, si Alter, kasama ang maraming iba pang mga puwersa, ay nasa labas ng kastilyo upang habulin si Ned, na tumakbo kasama ang Dragonheart. Nang malaman ni AD na nababahala ang prinsesa tungkol sa Blue Dragon at Ice Dragon, sinabi niya na aalis siya upang makita ang mga dragons dahil siya ay nababagot sa paghihintay. Tila, iyon ang sinabi niya bago umalis, ngunit ang dahilan na umalis siya para sa port ay marahil upang suriin kung maaari siyang makipag-usap sa mga dragon. Iniisip ni AD na walang dahilan upang pumatay o mamatay. Iyon ay kung maaari silang makipag-usap. Binabalak niyang makipag-ugnay sa mga dragon bago pa man ang prinsesa. Ngunit ang sitwasyong iyon ay isang hindi inaasahang kapalaran para kay AD. Tinanong siya ng nasa harap, "Sino ka? Bakit ka pumasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot? Gaano ka kaarogante?" Nagulat si AD nang makita ang isang babae, ang mga sungay na iyon, at ang ganyang aura. Mabilis nitong nilapitan si AD at sinabing, "Ikaw, naamoy ko ang kapatid ko sa iyo." Kumuha ba siya ulit ng ibang tao? Palagi kong sinabi sa kanya na wala itong silbi. Kaya, ano ang gusto mo? Nais mo bang subukan ng iyong mga kapangyarihan? O gusto mo ba ang pamagat ng Dragon Slayer? Ako ang Ice Dragon na si Myrnia. Ano man ang nais mo, kailangan mo munang manalo laban sa akin upang makuha ito. Ito ay isang hindi inaasahang kapalaran. Ang pagnanais na protektahan ang kanyang master at ang kanyang mga kapwa-species ay kay AD mismo. At ang pagnanais na lumaban ng masigasig at agresibo ay ang kanyang likas na nakasulat sa kanyang kaluluwa. At ganun din naman ito para kay Myrnia. Nagawa mong makatiis sa 5 pag-atake. Dahil nagpigil ako para sa iyo, subukang kumapit ng mas matagal. Kung ikaw ay alagad ng aking kapatid, dapat ay kayanin mo rin ito. Gaano kataas ang pagkakataon? Ang pagkakataon upang makilala ang isang tao na katugma na ito ay katulad ng pagtingin sa isang salamin sa isa pang ikaw. Mula sa mahusay na daungan hanggang sa walang nakatira na isla na ito, isang malawak na karagatan na nagyelo sa hininga ng Ice Dragon. Sa labas ay taglagas. Gayunpaman, para lamang sa kanila, nagsimula ang isang mahiwagang taglamig.
Walang kamalayan sa trahedya na naghihintay sa kanila. Kahit sino ay nais ng isang kaakit-akit na karelasyon kapag bigla silang nagkaroon ng mahusay na kapangyarihan. Iyon ang iniisip ni Smiling Woman, kaya't sinusubukan niyang maakit si Zephyr hanggang siya ay makatakas. Iyon lamang ang paraan upang mapahina ang isang taong nagtataglay ng mga puso ng dragon at Sword of Light. Sigurado siyang hindi malalabanan ni Zephyr ang likas na ugali nito. Ngunit bigla na lamang ginamit ni Zephyr ang wika ng dragon upang mailabas ni Smiling Woman ang Branded Worm. Kahit na pagkatapos makabalik ni Zephyr sa nakaraan, ay ganoon pa rin ang babaeng ito. Sa kanyang nakaraan, sinabi sa kanya ni Smiling Woman na kapag ito ay natapos na, silang dalawa ay pwede nang magsama. Nagtiwala si Zephyr sa kanya at sinunod ang kanyang mga sinasabi. Kahit na noon, iniisip lamang niya ang paggamit kay Zephyr at pagkatapos ay itaboy siya. Matapos mailabas ni Smiling Woman ang Branded Worm, sinabi ni Zephyr na gusto siya nitong patayin, ngunit bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon alang-alang sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, kung papatayin man siya ni Zephyr o hindi ay nakasalalay sa kung paano siya kumilos. Muling ginamit ni Zephyr ang wika ng dragon upang buksan ni Smiling Woman ang kanyang mga mata at ginamitan niya ito ng isang mahika sa pagpapagaling. Pagkalabas ni Zephyr, naghihintay sa kanya si Altair sa itaas ng mga hagdan. Tinanong siya ni Altair kung tapos na ba ito. Sagot naman ni Zephyr na sinigurado niyang dahan-dahan itong babalik sa pagkanormal. Sa palagay ni Zephyr ay magtatagal ng ilang sandali para ang lahat ng mga pandama at alaala ni Smiling Woman ay bumalik. Hindi naman inakala ni Altair na abutin ito ng mas matagal kaysa kanyang inaasahan. Inakala din ni Zephyr na si Altair ay kontra sa pagpapagaling kay Smiling Woman dahil si Altair at Ophelia ay gustong patayin ito. Sinabi ni Altair na nais niya itong pahirapan, ngunit hindi masamang ideya na gumamit ng isang taong may talento na katulad niya sa kanilang sariling pakinabang. Gagamitin niya ito tulad ng abalang binigay nito sa kanila. Habang walang malay si Smiling Woman, gumawa ng safety device si Zephyr. Sa ngayon, magagawa niyang tumuon sa susunod na bagay na nasa kanyang kamay. Hindi naman talaga gustong ma-meet ni Zephyr ang Smiling Woman dahil plano niya lamang na patayin ito sa umpisa. Ngunit wala siyang pagpipilian dahil siya ay kapatid ni Ned. Nababahala kasi si Zephyr kung ano ang maaaring subukang gawin ni Smiling Woman kapag nagkita sila nito, kaya gusto na lamang ni Zephyr na hindi niya ito makita. Tulad ng inaasahan, ang pagkakita ni Zephyr sa kanya sa totoong buhay ay muling naging mahirap upang mapigilan ang kanyang galit at put. Kahit na matapos na mabuhay, hindi maintindihan ni Zephyr kung bakit pipiliin ni Leia na manatili sa Demon God Cult kahit na matapos malaman ang katotohanan, at kung ano si Zephyr para sa kanya. Maya-maya, bigla na lamang binato si Zephyr ng sapatos. Nagtataka ito kung bakit may lumilipad na sapatos. Sinabi ni Altair na natanggal ang pagkatali nito sa kanyang paa. Ito ay isang hindi makatotohanang sitwasyon. Inalis din ni Altair ang isa pang sapatos dahil sira na din umano ito at hindi niya na masusuot. Sa isang madilim na hagdanan at isang chill na kapaligiran, ang kanyang balat ay ang tanging bagay na kumikinang sa lugar. Hinalikan ni Zephyr ang kanyang maganda at nakakaakit na prinsesa. Mapapasana all ka talaga. Sinabi ni Zephyr na ang cute ni Altair kapag nagsiselos. Ngunit hindi umano nagsiselos si Altair, kundi inaakit lamang umano niya si Zephyr. Nakatagpo na si Zephyr ng maraming mabubuti at masamang tao sa kanyang nakaraang buhay. Siya ay ginamit at nalinlang. Nasaktan siya ng labis na sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling magtitiwala sa sinuman. Naniniwala siya na ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Sa madilim na mundo, si Altair ang nag-iisang babae na nagpakita sa kanya ng katapatan. Ipinakita niya sa kanya ang katapatan sa pamamagitan ng mga aksyon sa halip na mga salita na madaling malinlang. Siya ang dahilan. Kahit na magsimula pa siyang muli ng maraming beses, ang taong pipiliin niya ay si Altair. Nang maalis na ang lockdown sa ikatlong templo ng parokya, inihayag nila ang isang malaking serbisyo upang ipahayag ang pagtatapos ng pagsalakay. Sa sumunod na piging, inihayag ni Altair ang kanyang binalak na pakikilahok sa pagsalakay sa Ice Dragon. Ang excitement tungkol sa kayamanan na dinala mula sa libingan ni Eurydica. Ang katiyakan ng pagkakaroon ng isang Dragon Slayer, isang High Elf, ang pinakamalakas na 10 at maging ang santo sa iyong partido. Ang pag-setup ay perpekto upang ma-excite ang mga namumuhunan. Maganda ang nangyayari sa kapaligiran kaya't sa puntong ito, iniisip ni Zephyr na makakapagkolekta sila ng higit pa sa sapat na pera. Nakarinig si Zephyr ng isang palakpak. Ang taong ito ay binabati si Altair at ang santo sa kanilang mga nagawang gawain. Binabati niya rin umano lalong-lalo na ang pangunahing karakter ngayong araw at ang taong nagdala sa kanila ng kaluwalhatian, si Zephyr. Gusto umano niyang makita ang mukha nito. Polaris Albert Cayen.
Ang unang prinsipe ng Kayen Kingdom at ang pinakabatang kardinal ng Temple of Light. Hindi tulad ng pangalawang prinsipe, na bihirang lumitaw sa mata ng publiko dahil sa madalas niyang sakit. Si Polaris ay ang mahalagang bituin ng aslan na minamahal ng lahat mula sa isang batang edad dahil sa kanyang hitsura at katalinuhan. Nagtataka si Zephyr kung ano ang pinunta ng Demon God cult leader dito. Binati ni Lucius si Cardinal Polaris sa pagbisita nito kahit na alam niyang masyado itong abala. Hindi alam ni Lucius kung ano ang iniisip ni Polaris, ngunit alam niyang hindi ito pumunta para sa magandang mga rason. Iniisip ni Lucius na wala pa masyadong koneksyon si Zephyr, kaya't hindi niya ito hahayaang maging biktima ni Polaris. Sinabi naman ni Polaris na hindi nila kailangang maging maingat sa kanya, dahil isa lamang siyang pari. Sinabi ni Polaris na kung hindi talaga nila gusto ang kanyang pagmumukha, ano naman ang tingin nila tungkol dito. Bumukas ang pinto at may mga batang pumasok. Pinakanta ni Polaris ang mga bata tulad ng kanilang pagsasanay. Ang mga bata ay pinalibutan si Zephyr habang sila ay kumakanta. Ipinakilala ni Polaris ang isang batang refugee mula sa Danakil. Nawala niya ang kanyang pamilya sa nakamamatay na lason ng dragon. Ang dalawang magkapatid na babaeng ito ay nawala ang kanilang pamilya sa mga undead monsters na nagmula sa libingan ng kasuklam-suklam na prinsesa. Ang dalawang ito ay ang tanging nakaligtas sa nayon. Sinabi ni Polaris na bilang walang kapangyarihan tulad niya, ang magagawa niya lamang ay ang pagliligtas at alagaan ang mga ulila na ito. Ngunit pinigilan umano ni Zephyr ang trahedya. Siya umano ay nagsasalita para sa mga bata kapag sinabi niyang salamat, Sir Zephyr. Iniisip ni Altair na nagsisinungaling ito at hindi ito naparito para lang batiin si Zephyr. Ipinahayag ni Polaris na dahil sa bubble break ng piitan na nangyari 12 taon na ang nakalilipas, isang krisis sa ekonomiya na umalog sa buong kontinente dahil sa mga panloloko na may kaugnayan sa mga piitan ang nangyari. May mga bagong batas na nilikha patungkol sa mga piitan upang ang isang ekonomikong sakuna tulad nito ay hindi mangyari muli. Batas ng Piitan, Article 4, Section 1. Ang lahat ng mga bagay na may halaga tulad ng mga items at kagamitan na natagpuan sa panahon ng pag-atake ng piitan ay kailangang suriin ng isang taong may pambansang sertipiko at iniulat sa mga namumuhunan, at ang nasabing mga resulta ay kailangang maiulat sa hari o isang kapalit. Article 4, Section 2. Kailangang isaalang-alang ng pagsusuri ang kasalukuyang ekonomiya at merkado, at ang maling pagsusuri ay paparusahan ng hanggang sa 3 taon sa kulungan o hanggang sa 5,000 gold. Ngunit sinuri umano ni Polaris ang naiulat na halaga ng Black Dragon Heart. Ito ay 0 gold. Article 4, Section 3. Ang mga bagay na nakuha sa piitan ay hindi pagmamay-ari ng partido hanggang sa maisagawa ang Section 1. Ang partido ay hindi maaaring ibenta, gamitin, o ipagpalit ang bagay, at mga item tulad ng mga nakapagpapagaling na item o eksklusibong mga item na ginamit bago mag-ulat ay kailangang bayaran mula sa kita ng partido. Ang presyo ng Dragon Heart ay 0 gold. Sa makatuwid, ang presyo na binayaran para sa paggamit nito ay 0 gold din. Iyon ay isang malinaw na maling ulat. Iyon umano ang maaaring sinabi hindi ni Polaris, kundi ng mga tao. Yaong may kabuluhan, pakinggan ito. Paanong mas mataas ang halaga ng ginto kaysa sa hangarin ng Diyosa? Ito ay 0 gold syempre. Paano masusukat ang halaga ng Dragon Heart na ginamit upang maisakatuparan ang mga hangarin ng Diyosa gamit ang pera ng tao? Iniisip ni Lucius kung ano ang sinusubukang gawin ni Polaris. Naisip din ni Altair na parang may isang bagay na hindi tama. Si Sir Zephyr, ang misyonero ng Diyosa, ay nagsisikap na maisakatuparan ang mga hangarin ng Diyosa, isang napakamarangal na bagay na dapat gawin. Hindi niya habol ang mga ginto, kundi ang isang bato na walang halaga. Ginawa niya iyon nang hindi tumatanggap ng kahit isang barya bilang kapalit upang mailigtas tayo mula sa kaguluhan. Kaya sino ang mga has na magmungkahi na dapat nating lagyan ng isang presyo ang Dragon Heart? Wala nang mas ikasasaya pa na ipinanganak ako bilang prinsipi at isang kardinal ng Temple of Light. Nang marinig ko ang balita, tumakbo ako sa palasyo at hiniling sa aking ama na dahil hindi ito isang bagay sa mga tao kundi ng mga tagalangit, inilaan niya ang pag-aresto kay Sir Zephyr. Sumunod, hinanap ko ang mga obispo ng bawat parokya. Ang ika-5, ika-6, ika-7, ika-8, ika-9, ika-10, ika-12, 14, at ako na ika-13. 9 kaming mga parokya, pati na rin ang substitute ng ika-4 na obispo ng parokya. Natanggap ko ang lahat ng 10 pirma. 9 kaming mga obispo at isang substitute ay kinikilala na ang mga aksyon ni Sir Zephyr ay ang himala ng Diyosa at sa makatuwid ay isang espesyal na okasyon na hindi maaaring hatulan ng mga batas ng tao. Nirerespeto at sinusuportahan namin si Sir Zephyr sa pagtulong at pagsakripisyo sa kanyang sarili para sa sangkatauhan ng walang gastos.
Ipinapangako namin ng mga obispo ang suporta sa militar at kalakal. At gagawa kami ng isang pundasyon upang tumulong sa paggamit ng lahat ng kita ng raid para sa mga taong nangangailangan dahil sa kaguluhan. Alam ni Lucius na susubukang guluhin ni Polaris ang mga bagay, ngunit hindi tulad nito. Nagawa nilang lusutan ang maraming legal na responsibilidad sa relihiyon, ngunit upang isipin na ang relihiyon ay magiging ang tunay na bagay upang hawakan sila ng ganito. Ang pagtulong sa iba ng walang bayad. Kung tatanggihan nila yon, ang problema ng Dragon Heart ay ibabalik. Ngunit kung sasabay sila dito, mawawala nila ang lahat ng kanilang kita. Iniisip ni Lucius na maaaring malutas ito ni Altair kahit papaano. Ang problema ay ang taong gumawa ng isyong ito ay si Polaris. Ang kaliwang kamay ng Gold Dragon. Binitawan niya ang kanyang mga karapatan para sa pagmana ng trono upang maging isang pari. Ngunit siya ay naging isang obispo sa teritoryo ng Gold Dragon na si Magnus Fraser, at sa gayon ay nakuha ang mas malaking kapangyarihan kaysa sa dati. Ang paghamon kay Polaris ay naghahangad na hamunin ang Gold Dragon na humahanga kay Polaris ng higit sa anupaman. Karaniwang walang sinuman ang maaaring manalo laban sa kanya. Kung wala silang paraan upang mapaatras ng kusa si Polaris, kung gayon, ang mga tao ay dahan-dahang nagsialisan dahil sa mga sinabi ni Cardinal Polaris. Ginagamit nitong rason ang Rescue Foundation upang kainin ang mga kita ng partido at walang makukuhang pera ang mga taong mamumuhunan. Tinanong ni Polaris si Zephyr kung nasurpresa ba ito, at sinabi niya na hindi siya pumunta dito para sa isang second war. Pumunta umano siya rito upang talunin si Zephyr. Iniisip ni Zephyr na hindi niya ito magagawa. Hindi pa siya pwedeng tumawa. At iniisip niya kung baliw na ba itong bobong obispo. Huwag maging puno sa iyong sarili, bata. Sa tingin mo ba ay mas mahina ako kaysa sa isang sandata? Ang aking katawan ay ang rurok ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kailangan mong magsanay ng hindi bababa sa 100 taon pa bago ka makasabay sa pakikipagsuntukan sa akin. Bibigyan kita ng sandata upang makipag-sparring sa akin. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa 7 magic sword. Labanan mo ako gamit ang mga ito at huwag kalimutan ang requiem. Masyado mo akong minamaliit. Kung ganun, gagawin ko ang gusto mo. Ito ay isang buhay ng purong likas na ugali. Lumalaban hanggat gusto niya, at nang maramdaman niyang mamamatay na siya sa gutom, kumain siya. Nang bumagsak ang pagod dahil sa mga araw na nananatiling gising, natulog siyang parang patay. Napakakakaibang tao. Karamihan sa mga tao ay nawawala ang kanilang drive upang lumaban sa sandaling ipakita ko sa kanila ang maliit lamang na kapangyarihan ng dragon. Well, lahat ng mga alagad ng aking kapatid ay kakaiba. May isang bata na walang laman na sisidlan hanggang sa edad na 12, at ang bantay ng batang iyon ay parang isang bagay na hindi makatao ang suot ng balat ng isang tao. Ang batang nakita ko 20 taon na ang nakakaraan. Sa pag-iisip lang sa batang iyon ay nagpapastress sa akin. Magandang pangangatawan, ipinanganak na may maraming mana, flexible, may kakayahang mag-unawa, mabuting pakiramdam, magandang pangunawa sa espasyo at ang katapangan upang manindigan laban sa takot. Siya ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng mga talento upang matulungan siyang maging mas malakas, ngunit ang kanyang pinakamahusay na kalidad ay ang kanyang kasiyahan. Napakasayang. Maaari sana akong makatama kung medyo malapit lang ako. Bakit hindi ito gumana? Ano ang kailangan ko ng higit pa? Dapat ko bang subukan ang pagbabago ng aking balanse sa timbang? Paano ang mga anggulo ng aking mga daliri? Paano ang konsentrasyon ng aking mana at ang tiyempo ng pagsabog? Ang mga gawin ng kalaban, halos makita ko na ang mga siwang. Kaunti pa. Siya ay napakalakas. Wala akong kalaban-laban sa kanya. Ngunit, ang paggawa ng isang hakbang at isa pa patungo sa isang kalaban na ganito kalakas ay napakasaya na hindi ko ito kayang pigilan. Pagod na ako. Magpapahinga muna ng kaunti. Kabilugan ng buwan na naman. 3 buwan na. Medyo lumakas ako sa loob ng 3 buwang iyon. Maaari ko nang matamaan si Merenya kapag siya ay nasa dragon form. Biglang naalala ni Heidi ang sinabi sa kanya ng butler ng kastilyo ng Lindell. Sinabihan siya nito na bumisita pagkalipas ng 2 buwan. Nakalimutan niya ang tungkol dito at iniisip kung nakabalik na ba ang prinsesa. Maya-maya pa, tinawag ni Merenya si Aidia upang lumabas. Tinanong siya ni Heidi kung bakit at kung ano ito. Pagkatapos ay nakita niya ang kagandahan ng Northern Lights. Ito ang unang beses na makakita si Heidi ng ganito, kaya't pinaupo siya ni Merenya sa kanyang tabi upang pagmasdan ang Northern Lights. Inihayag ni Heidi kay Merenya na sinabi sa kanya ng kanyang master matagal na panahon na ang nakalipas, na nakita niya ang Northern Lights kasama si Merenya. At gusto umano itong makita ng kanyang master muli na kasama ang kanyang kapatid. Napakatagal na panahon na ang nakalipas, habang ang buong puso ng dragon ay nagkapira-piraso,
isinilang silang isa-isa sa loob ng daan-daang taon. Ang piraso ng pusong taglay ni Merenia ay may halong puti at asul. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang kapatid na White Dragon ay naghihintay na ipanganak siya. Nagtataka si Merenia dahil ba sa pinagsaluhan nila ang puting piraso. Ang ibang mga dragon ay estranghero sa kanila, ngunit sila ng kanyang kapatid ay magkaiba. Ang kanyang kapatid ay napakalakas at mapagmahal. Pareho silang puti, ngunit hindi niya matawag ang kanyang sarili na puting dragon dahil ang kanyang kapatid ay umiiral na. Iyon ang dahilan kung bakit si Merenia ay Ice Dragon. Ang kapatid ni Merenia ay natulog 1,000 taon na ang nakalilipas, at ang iba pang mga dragon ay naging kakaiba pagkatapos mamatay si Kaiserus. Lahat sila ay abala sa ilang engranding misyon o kung anuman ang tawag dito. Matagal-tagal na rin mula nang nakipag-usap siya sa ibang tao tulad nito, lalo na sa isang tao na maibabahagi niya ang mga alaala ng kanyang kapatid. Dahil sa mga ibinahaging ito ni Merenia, napag-isip-isip ni ID na hindi niya magagawa ang gustong ipagawa sa kanya ng kanyang master. Ang pagpatay sa lahat ng dragons ay nangangahulugan hindi lamang ang kanyang master, kundi pati na rin ang mahal na mahal nitong nakababatang kapatid. Hindi ito kayang gawin ni ID. Ginamit ni ID ang kasanayang Earth's Cradle, ang kasanayan ng puting dragon na namumuno sa lupa. Nagagawa nitong itago ang anumang item sa loob ng kahaliling dimensyon sa lupa. Humingi ng tawad si ID kay Merenia dahil sa masyadong matagal bago niya ito ipakita sa kanya. Ito ay ang katawan na poses ng kanyang master noong sila ay magkasama. Naramdaman ni Merenia ang aura ng kanyang kapatid dito at ang mga bulaklak na gusto nito. Sinabi ni ID kay Merenia na kailangan niyang umalis upang hanapin si Princess Altair, na siyang iba pang disipulo ng kanyang master. Sinabi rin niya na susubukan ng prinsesa na patayin ang lahat ng mga dragon. Ang pagtulong kay Princess Altair na gawin yon ang huling salita ng kanyang master. Ngunit sinabi ni ID na ayaw niya itong gawin. Nakahanap umano siya ng isang paraan upang makatakas sa katapusan ng mundo nang hindi pinapatay ang mga dragon. Pagkatapos ay hiniling niya ang tulong ni Merenia at gawin nila ito ng magkasama. Sa sandaling dumating ang araw ng katapusan ng mundo, ang natitirang mga dragon at ang Tree of Life ay mawawala sa kanilang mga sarili. Ang pagkawasak ay magiging kanilang dakilang misyon at sila ay magiging mga lingkod ng Demon God. Hindi ito maibabahagi sa sinuman hanggang sa dumating ang araw ng pangako. Ang tanging paraan upang makatakas sa panuntunang ito ay kamatayan. Ngunit ang puting dragon na si Nemoshuna ay nakakuha ng isa pang pagkakataon sa pamamagitan ng nagkataon na pagkakaroon ng katawan ng butiki. Ipinaalam ng master ni ID sa kanya na ang katawan nito ay umabot na sa limitasyon. Sinabi nito kay ID na huwag matakot dahil sa spell na ginawa niya kapag namatay siya. Ang kanyang bangkay ay kikilos ng kaunti at sasabihin kay ID ang kanyang kalooban. Ang katotohanan na hindi niya masabi dahil pinagbabawalan siya. Inutusan si ID ng kanyang master na hanapin si Princess Altair at tulungan siyang itigil ang katapusan ng mundo. Dahil sa mga paghihigpit, ang masasabi lang ni Nemoshuna kay Altair ay patayin ang lahat ng mga dragon, ngunit sigurado si Nemoshuna na gagawin ito ni Altair. Ang kanyang mga layunin at motibasyon ay parehong malinaw. Ngunit si ID, masyado siyang mabait kaya, kung hindi sasabihin ni Nemoshuna sa kanya ang lahat ng mga lihim, sigurado si Nemoshuna na hindi magagawang patayin ni ID ang mga dragon. At least hindi si Nemoshuna at si Merenia. Nagmakaawa si Nemoshuna kay ID na iligtas ang mundo at ang kanyang uri. At higit sa lahat, mamuhay. Sa loob ng maraming buwan, nagdusa ang kanyang master sa sakit sa pamamagitan ng pagcast ng spell sa sarili. Upang maibahagi kay ID ang mga lihim ng mundo. Sigurado si ID na gusto ng kanyang master na gawin niya ang mga sinasabi ng kalooban nito. Ngunit upang patayin ang orihinal na anyo ng kanyang master at ang kapatid nito at lahat ng kanyang uri. Nahihirapan si ID at hindi alam kung ano ang kanyang dapat gawin. Sa huli, hindi nakarating si ID sa isang konklusyon. Patuloy niyang itinulak ang paggawa ng desisyon na may dahilan na kailangan niyang tumulong sa iba. Pagkatapos ng isang araw, natuklasan niya ang isang bagay sa isang piitan malapit sa teritoryo ni Nina. Ang summoning altar ng Demon God Cult. Iniisip ni ID na kapag nahanap niya ang lahat ng mga summoning altars at masira ang mga ito, mapipigilan niya ang pagsummon sa Demon God. Ito ang naisip niyang mas mabuting paraan. Sinabi ni ID kay Merenia na hindi niya kailangang pumatay ng mga dragon. Hindi ito possible para kay Merenia. Sinabi niya kay ID na ang Demon God Cult ay nakagawa na ng libo-libong summoning altars. At sigurado siya na karamihan sa mga ito ay nakatago sa mga lugar na hindi nila mapupuntahan. Sinabi rin ni Merenia kay ID na higit sa lahat, kung kailangan niyang ganap na umasa kay Merenia para sa trabaho na ito, hindi ito isang plano. Ito ay isang maling akala.
Sinabi ni Merenya kay ID na kung gusto niyang gawin ni Merenya ang isang bagay na tulad nito, kailangang patunayan ni ID ang kanyang sarili na karapat-dapat. Silang pareho ng prinsesa. Ito rin ay mahusay na pagkakataon. Nais ng prinsesa na tapusin si Artalis, ang Blue Dragon. Patayin man ni ID o kumbinsihin si Artalis, kung mapapatunayan niya na maaari niyang lutasin ang isang bagay na tulad niyan sa kanyang sarili, kung gayon hindi tututol si Merenya na maging kanyang kasamahan sa koponan. Pagkatapos nito, sa loob ng isang taon, nilinis ni ID ang lahat ng uri ng piitan, nangungulekta ng mga bagay na maaaring kailanganin niya para sa pagsalakay. Iniisip ni ID na kung ang Blue Dragon ay talagang nalason tulad ng sinabi ni Merenya, sigurado si ID na ito ay magiging sensitibo ngayon. Kung magkamali at magagalit ito, magdudulot ito ng malaking pinsala sa mga kalapit na teritoryo. Naisip ni ID na mas ligtas na pumunta sa isang partido lamang, kaya magpapanggap siyang tulungan ang prinsesa sa pag-raid sa ngayon. Kung makukumbinsi niya ang Blue Dragon na maging teammate nila, kailangang magbago ang isip ng prinsesa at sundin ang plano ni ID. Nagpasalamat si Princess Altair kay ID dahil nagkaroon ng maraming investments sa Blue Dragon raid dahil sa kanya. Tulad na lamang ng isang mersenaryong si Ralph. Pumunta ito para tulungan si ID dahil natalo siya sa kanilang pustahan. Ipinadala din ni Duke Giornetti si Fade. Naging maayos ang paghahanda at tumungo sila sa gubat ng mga elf. Nang magsimula na ang Blue Dragon Raid, ang Vanguard team ay nanguna sa pagtungo sa Lake of Life. Mas gusto sana ni ID na mag-isa lang siya, ngunit iniisip niya na hindi naman malalaman ni Fade kung ano ang kanyang ginagawa habang nakikipaglaban sa dragon. Iniisip ni ID na darating ang pagkakataon kapag makalapit siya ng husto. Plano niyang pagalingin muna ang Blue Dragon at pagkatapos ay kakausapin niya ito. Subalit, Demonic Sword of Sacrifice, isang demonyong espada na ginawa mula sa bangkay ng isang may pakpak na demonyo. Pinapagaling ang kalaban, ngunit bababa ang tibay ng espada. Ang katotohanan ay hindi ganun kasimple. Sa hindi mabilang na mga bagay sa pagpapagaling na nakolekta ni ID, nabawi ni Artalis ang buong kamalayan para sa isang hating sandali. Ngunit ang naalala ng Blue Dragon, sinabi ni Memoshuna sa kanya na ang banal na espadang Requiem, ang tunay na kapangyarihan nito ay maipapakita lamang ng isang taong nagtataglay ng puso ng dragon. Ang espadang ito ang magiging Requiem at lapida nila. Pinayuhan din si Artalis ni Memoshuna na kapag isang araw may nagpakita kasama ang espadang ito, huwag kailanman maging malambot sa kanila at turuan sila ng leksyon. Walang dahilan ang Blue Dragon para sundin ang mga utos ng White Queen sa kanya, dahil humiwalay na ito sa kanya at sa kanyang Panginoon na Black Dragon. Gayunpaman, hindi rin niya maaaring hayaan ang isang taong hindi kwalipikado na magkaroon ng kanyang kapangyarihan. Sa huli, hindi nagawang hikayatin ni ID ang Blue Dragon, at hindi siya makatakbo mula sa Blue Dragon habang umaatake siya na may balak na mamatay. Ang tanging pagpipilian na mayroon siya ay upang manalo at mabuhay. Humihingi ng tawad si ID sa Blue Dragon habang nilalabanan at tinapos niya ang buhay nito. Marahil ang sandaling iyon ay nang umusbong ang iba pang talento ni ID, iniisip niyang masyado pa siyang mahina dahil hindi niya magawang iligtas ang isang gusto niyang iligtas. Kaya't nagpasya siyang mas maging malakas pa, at iniisip din niyang kailangan niyang makuha ang partidong ito. Kung hindi, susubukan ng mga taong ito na patayin si Merenya sa susunod. Nagsaya ang mga kasamahan nila sa partido nang malaman nilang nanalo sila laban sa Blue Dragon. Nagkunwari si ID na tunay siya tungkol sa pagiging nasa party na ito. Nagpanggap siya na nasasabik tungkol sa kanyang mga kasanayan na kinikilala. Bilang pangako, kukunin ni ID ang puso ng dragon gaya ng napagkasunduan nila ng prinsesa. Upang mabili ang lahat ng kanilang pagmamahal, itinago ni ID ang kanyang mga emosyon at isinakatuparan ang lahat ng gusto nilang ipagawa. Plano niyang maging isang mahalagang miyembro ng partido at kunin ang impluwensya ng prinsesa upang makuha ang partido. Gayunpaman, natutuwa siya na nakasulat sa kontrata na makukuha niya ang Dragon Heart dahil ayaw niyang mapunta ito sa iba. Pag-iisipan pa niya kung gusto niya itong itago o gamitin. Makikipagkita muna siya kay Merenya. Sa sandaling iyon, si Ramiel, ang demonyong nagtatago sa tiyan ng Blue Dragon, ay nagising at hinawakan ang Dragon Heart. Lumaganap ang laso ni Ramiel mula sa mana ng Dragon Heart at tinangay ang buong kagubatan. Para kay ID, ito ang pinakamasamang pagsalakay kailanman, na nawala ang Dragon Heart at ang Blue Dragon. Sinisi ni ID si Fade kung bakit siya nito pinigilan. Sa sandaling hinawakan ng demonyong si Ramiel ang Dragon Heart at kinuha ang kapangyarihan nito, pinlano ni ID na sugurin si Ramiel, ngunit hinila siya ni Fade upang tumakbo papalayo. Iniisip ni ID na napatay sana niya ang demonyo bago pa ito nakapagwala. Ngunit tinanong siya ni Fade kung ano ang gagawin niya pagkatapos.
Sa palagay ba niya ay kaya niyang alisin ang lahat ng mga lason na naka-expose sa mana ng dragon? Alam nilang hindi malalason si ID salamat sa armor na kanyang suot, ngunit papaano kapag bumalik siya, kasama ang lason na nakabalot sa kanya? Hindi nila masisiguro na hindi nito maapektuhan ang ibang mga kasamahan nila. Kaya't ang pagtakbo papalayo ang pinakamabuting gawin sa oras na yon. Nagpaalam si Fade kay Altair dahil tapos na ang kontrata sa Dragon Raid. Sinabihan niya si Altair na huwag subukang isipin ang pagkuhang muli sa kanya hanggat ang estupidong batang iyon ay nasa kanilang partido. Nagbigay din si Fade ng babala kay Princess Altair na huwag niyang bibigyan ang bastardong iyon ng kahit na anumang uri ng otoridad. Nagtataka si Altair kung ano ang ibig sabihin ng sinabing iyon ni Fade. Alam ni Altair na hindi niya iyon nasabi dahil lamang sa galit. Tinutukan ni Altair si ID dahil sa sinabing iyon ni Fade, ngunit maya-maya, may nangyari na nagpalimot sa kanyang mga salita. Ipinaliwanag ni ID ang lahat ng nangyari kay Merenya, kaya't nakuha niya ang loob nito dahil napatunayan niya ang kanyang sarili. Dahil dito, tinulungan siya ni Merenya. Ang Great Elfen Forest at ang mga bukirin ng Danakil ay nagyelo sa pamamagitan ng hiningang yelo ni Merenya. Sa huli, nawala ang tungkulin ng Danakil bilang mga mapagkukunan para sa mga butil at iba pa. Ngunit dahil nagyelo ang ilog, napigilan nila ang pagkalat ng lason sa buong kontinente. Pagkatapos, ang Ice Dragon Merenya ay pumasok sa partido ni Altair, at si Aederius, na gumala sa mga larangan ng digmaan, kasama niya, ay kinuha ang pamagat na Dragon Knight. Iyon ay kung kailan nagsimulang mapunta ang partido sa maling direksyon. Ang pagtanggal ng mga altar ng pagsusumon ay naging pangunahing prioridad ng party ni Altair. Ang mga yaman, maging sa aspeto ng salapi at tao, ay inilaan para sa paghahanap at pagwasak ng mga altar na ito, katulad ng paglagay ng alak sa isang nabasag na baso. Ang leader ng merchantry ay namatay sa laban para sa puso ng itim na dragon at umalis si Fade dahil sa mga alitan kay ID. Sa proseso ng pagsasama kay Merenya sa party, nagtataka sina Dariel at Kiara kung ito ba ay ginagawa nila upang magpabaya ang dragon at magbibigay daan para sa kanila na patayin ito. Dahil para kay Dariel, natural lamang na dapat nilang patayin ang mga dragon. Nang magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawa, pumanig ang mga tao kay ID na palakaibigan at tumulong sa iba ng walang bayad, sa halip na si Dariel, na hindi madaldal at hindi gaanong hilig sa lipunan. At tulad nito, umalis ang mga Elves sa party dahil sa hidwaan kay ID. Sa kalaunan, ang partido ay naging puno ng mga taong naging kaibigan ni ID pagkatapos ng isang salungatan o mga taong tinulungan niya, lahat ng humahanga kay ID. Nakaramdam ng pagkabalisa si Altair. Iniisip niya kung ayos lang ba ito dahil hindi siya sinabihan ng kanyang master na patayin ang mga dragon ng walang dahilan. Nagtataka siya kung bakit gusto ng kanyang master na tahakin niya ang mas mahirap na landas. Nagtataka din siya kung ano ang mangyayari kapag hindi nila pinatay ang mga dragon. Dahil sa crack na ito na nilikha ni ID, nakapasok si Zephyr sa party. Nakilala ni Fade si Zephyr na dating bantay sa ikatlong parokya. Napansin ni Fade na medyo marunong itong makipaglaban, at tinanong niya si Zephyr kung sino ang nagturo sa kanya. Ang bagong kakampi ni Fade, pati na rin ang may-ari ng Blue Dragon Heart. Nasurpresa si Altair dito. Naisip ni Altair na kailangan niyang bumuo ng isang malakas na puwersa ng kanyang sariling mga kaalyado upang maghanda para sa kaso na mali si ID. Kaya kinuha niya si Zephyr upang magtrabaho para sa kanya. Nagkaroon ng kaunting problema sa kanilang unang pagkikita, ngunit kailangan ni Altair ng mga sundalo. Nahihirapan sina Fade at Zephyr dahil natugunan nila ang mga limitasyon ng pagiging dalawang tao lamang. Nagpasya silang magtulungan dahil tumugma ang kanilang mga pangangailangan. Siyempre, hindi ito nagustuhan ni ID. Maging ang katotohanan na sina Fade at Dariel ay bumalik pagkatapos ng halos isang taon, at maging si Zephyr, ang taong sumipsip ng Dragon Heart na nawala sa kanya, ay lumitaw. Hindi lamang nag-iingat si ID kay Zephyr, ngunit ginamit din niya si Zephyr upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Siya ay walang muwang at simple sa labas, ngunit siya ay talagang tuso. Alam na alam niya kung ano ang iniisip ng iba, at likas niyang hinahabol ang katanyagan dahil sa ego na nasa kanya mula pa ng pagkapanganak niya. Ang Silver Leon's Helm ay nagpapababa ng mga stats ni ID sa training mode at nagpapatupad sa kanya na makinig sa mga utos ni Zephyr, ngunit sa tingin ni ID, hanggang sa kailangan ng mga tao na lumaban, walang ibang pagpipilian si Zephyr kundi alisin ang training mode sa panahon ng Dragon Raid. Kaya't si ID ay magiging matyaga hanggang dumating ang oras na yon. Iniisip niya na siya ang may karapatang magpasya kung ang pamilya ng kanyang master ay mamamatay o hindi. Ngayong mayroon na silang pangkalahatang balangkas ng plano, hahatiin nila ang kanilang sarili sa mga koponan.
Ang auction team ay pupunta sa kabisera at bibili ng kanilang kinakailangan para sa pagsalakay mula sa auction. Gayon din, makikipag-ayos sila para sa mga item na nasa listahan ng mga kandidato. Ang farming team ay manghuhuli ng mga halimaw upang kolektahin ang mga kinakailangang items. Panghuli, ang scout team. Sila ay mag-aalok ng pagsanib sa party sa mga individual na kwalipikado na maging bahagi ng kanilang party. Ang komposisyon ng partido na ito ay nagpapaalala kay Zephyr sa nakaraan, habang si Kiara naman ay nagtataka kung sila ay may bubugbuging tao dahil sa kanilang lineup. Tinanong ni Ophelia si Lucius kung ayos lang ba na iwanan ang parokya, dahil inaakala niyang bibisita ang Duke. Sinagot siya ni Lucius na mahuhuli ang kanyang ama dahil may negosyo itong kailangang asikasuhin. Sa palagay niya, mas mabilis para sa kanya na siya ang maghanap sa kanyang ama. May isa pang bagay na kailangan nilang gawin sa kabisera. Noong nakaraan, tinanong ng reyna ng mga elf, si Princess Altair, kung may kilala ba siyang Eugenio Vitel. Isa siyang human scholar na bumisita sa Great Elfen Forest, 61 taon na ang nakararaan. Nais ng reyna na ipadala sa kanya ang kanyang mga pagbati kung siya ay buhay pa. Sinabi ni Altair sa reyna na si Professor Vitel ay buhay at kasalukuyang nagtatrabaho bilang dean ng akademya. Sinabi rin ni Altair na siya ay tinuruan ito noong siya ay nag-aaral pa sa akademya. Kaya tinanggap ni Altair ang sulat ng reyna ng mga elves upang ihatid ito kay Professor Vitel. Bilang guro sa maraming maharlikang mag-aaral at bilang miyembro ng pamilyang Duke Vitel, mayroon siyang malaking impluwensya sa mga maharlika. Kaya't plano nilang makipagkita sa kanya dahil baka makakatulong siya sa kanilang plano para sa pagsalakay. Ngunit, hindi niya gusto si Altair dahil ang kanyang attendance ay nasa buong lugar noong mga panahon na iyon. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kasama naman niya si Lucius na dating nangungunang iskolar kaya sa palagay niya, maaari na itong maging maayos. Nakakalungkot para kay Zephyr na kulang sila sa oras. Mahalaga ang paghahanap ng mga miyembro ng partido, ngunit may isa pang bagay siyang kailangang gawin. Ang quest ng Goddess of Light. Ang mga gantimpala ay mahusay at pinapayagan si Zephyr na gamitin ng malaya ang Sword of Light habang ang quest ay isinasagawa. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na kung mamatay ang target, maaaring tanggihan siya muli ng Sword of Light. Ang problema ay hindi niya alam kung sino ang target. Sinabihan siya na ang Sword of Light ay dapat magturo ng daan, ngunit hindi niya natagpuan ang target sa ikatlong parokya. Kaya't iniisip ni Zephyr na malamang ay malayo sila. Sa palagay niya ay wala siyang ibang pagpipilian kundi magmadali sa misyon ng team at hanapin sila. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang Sword of Light ay lumikha ng isang linya na tumuturo patungo sa direksyon ng target. Nararamdaman ni Zephyr na nasa malapit na sila at papalapit na ang mga ito. Nakita nilang may paparating na nakasakay sa mga maliliit na puting dragon. Ama ni Lucius, Duke Caesar Giornetti, Dean ng Akademya, Eugenio Vitel, pinuno ng Pilgrim Merchantry, Philip Pilgrim. Binati ni Altair si Philip sa kanyang pagbabalik. Nang marinig ni Philip na nahuli nila ang Smiling Woman, agad siyang umalis sa kagubatan nang makuha niya ang sulat. Siya'y natuwa na nakalabas na siya roon. Gayunpaman, nang mabalitaan ni Philip na nasa bingit na sila ng gutom, naisipan niyang magdala ng tao na mula sa kabisera. Sina Duke Caesar Giornetti at Professor Eugenio Vitel, ang dekano ng akademya. Ito ang unang beses na makita ni Ned si Duke Giornetti. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ganyan ang kanilang mundo ngayon at isang nakinabang sa Dungeon Bubble Break. Kung hindi dahil sa kanyang masamang ideya sa pamumuhunan, hindi sana gaanong masama ang krisis sa pinansya na nangyari ng mga 12 taon na ang nakalilipas. Bagamat ang direktang sanhi ng pagbagsak ng pamilya ni Ned ay ang panloloko ni Aldean, ang Dungeon Bubble ang nagbigay daan para maging aktibo ang mga tulad niyang mandaraya. Kaya't wala nang dahilan para kay Ned na magkaroon ng magandang opinyon sa Duke. Kahit na tingnan niya ito mula sa isang di-emosyonal na pananaw, masama ang tingin ni Ned sa Duke na nag-ambag sa pinakamasamang krisis sa pananalapi kailanman. Sino ba naman ang mag-aakala na ang puntong ito ng oras na ang kontrabida na yon, na may tunnel vision, para sa kapakinabangan ng kanyang sariling pamilya, balang araw ay ibibigay ang lahat para sa suporta ng puwersa ng paglaban ng mga tao. Mahirap ito para kay Altair. Inaasahan niyang hihingi siya ng tulong sa Duke, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta ito sa kanila. Hindi pa sila handa para sa kanya. Sa kwento ng nakaraang buhay na sinabi ni Zephyr kay Altair, ang dahilan kung bakit sila tinulungan ng Duke ay dahil si Lucius ay na-brainwash ni Aldean. Dahil ang kanyang mga merchandise equipment, ang kanyang anak, ay kinuha, at dahil ang kanyang mga minamahal na apo ay na-hostage. Sa una, ang dahilan kung bakit hinayaan ng Duke na pumunta si Aldean sa ikatlong parokya at hindi inalis si Matthias mula sa paligid ni Lucius na malapit kay Aldean, ay dahil sa pagmaliit ng Duke kay Aldean.
Hindi niya napansin na itinatago ni Aldean ang kanyang mga kuko. Dahil sa pag-brainwash ng isang santo at pagkuha ng puso ng itim na dragon, si Aldean ay ginantimpalaan ng isang napakalakas na bagay mula sa pinuno ng kulto. Kinuha niya ang master ng silangan bilang kanyang nasasakupan at nagpalaki ng isang puwersa na napakalakas na kahit ang Duke ay walang magawa tungkol dito. Sa buhay na ito, namagitan si Zephyr upang maiwasan ang gayong hinaharap. Ngunit ang problema ay ang lahat ng iyon ay hindi nangyari. Hindi alam ng Duke kung gaano kalaki ang kontribusyon ng pagtanggal kay Aldean para sa kanya. Kaya hindi siya magpapasalamat sa kanila. Mas malamang na siya ay magtangkang humingi ng kakaibang bagay mula sa kanila. Naglaan ng oras si Duke Giornetti para pumunta dito dahil sa matindi ang pagkakagusto ni Philip dito. Pero isang maharlika, mukhang isang simpleng ordinaryong tao lamang si Zephyr para kay Duke Giornetti. Ipinaliwanag ni Philip na maaaring bata pa si Zephyr, ngunit magugulat umano ito sa kanyang kakayahan. Siya ay isang mahusay na kabalyero na nakipaglaban sa harap ng mag-isa lamang sa pagsalakay ng dragon. At sa libingan ng Abominable Princess, siya at si Sir Ned lamang ang nagtagumpay sa paglaban sa boss. Biglang nagulat si Duke Giornetti sa mga sinabi ni Philip, kaya't biglang napatanong si Duke Giornetti kung silang dalawa lamang, sina Zephyr at Ned, ang mga tanging nakapasok sa silid ng boss. Sila ang mga nakakita ng mga palatandaan ng pangyayaring iyon sa silid ng boss. Gusto sana silang tanungin ni Duke Giornetti tungkol dito agad-agad, ngunit kung siya ay padalos-dalos tungkol dito, maaaring malantad ang tunay niyang layunin. At hindi pa rin siya sigurado kung si Zephyr ay kaaway o kakampi. Gusto muna niyang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kung anong uri ng tao si Zephyr. Sinabi ng Duke sa kanila na sapat na ang walang kabuluhang introduksyon, nais niyang direktang pumunta sa punto. Sa una, ipinaalam niya sa kanila na hindi niya plano na bigyan sila ng pera. Sa pangalawa, sila pa nga ang dapat magbayad kung nais nilang magamit ang kanyang karunungan at koneksyon. Sinabi ni Lucius sa kanyang ama na huwag magsalita na parang sa kahit sino lamang. Pagkatapos ng lahat, itong taong ito ang nagligtas sa kanyang buhay at ang tanging makakatulong sa kanilang magtagumpay sa pagsalakay sa Ice Dragon. Gayunpaman, mariing ipinag-utos ni Duke Giornetti sa santo na manahimik at ipinaalam sa kanya na ang kanyang buhay ay para lamang sa kanya. Binigyang diin niya na ang santo ang dapat magbayad ng utang na mayroon siya kay Zephyr. Tungkol naman sa pagsalakay sa Ice Dragon, nakapaghanda na ang Guild ng Union para dito sa loob ng 2 taon at naka-standby na lumaban sa alinmang oras. Ibig sabihin, mayroong mga opsyon ang Duke. Ngunit bago pa man maipaliwanag ng Duke ang kanyang pangatlong kondisyon, binawi na ito ni Zephyr dahil sa palagay niya, ang tatlong kondisyon ay labag na sa kanyang limitasyon. Sinabi niya sa Duke na anuman ang kondisyon nito, mas maganda ang maibibigay na pakinabang ng kanyang serbisyo. Kaya't ang higit pa sa 2 kondisyon ay pagiging ganid na. At para sabihin na ordinaryong tao si Zephyr, iginiit ni Zephyr na ang Duke ay tila bulag. Sumumpa si Zephyr sa espada ng liwanag na siya'y ipinadala ng Goddess of Light. Bagaman hindi niya alam kung bakit may pakialam ang Diyosa sa isang tao tulad ni Duke Giornetti, iniutos sa kanya ng Diyosa na bantayan ito. Ipinayo ni Zephyr sa Duke na kung mahalaga sa kanya ang kanyang buhay, kailangan niyang itigil ang kabulastugan at manatili sa loob ng isang distansyang 10 metro mula kay Zephyr. Matapos sumali ang Duke sa kanilang grupo, nagsimula silang magtupad ng kanilang mga tungkulin. Ang farming team ay nagtungo upang makipagtagpo kay Master Harvey ng Galliano Guild, ayon sa utos ng prinsesa. Ang auction team ay bumiyahe patungo sa kabisera, kasama ang leader ng merkantil na grupo, at ang scout team. Nagtaka si Kiara kung bakit wala na si Zephyr sa kanilang team at naging nababahala. Kaya't sinabi ni Dariel sa kanya na sinabi ni Zephyr na kaya na nilang gawin ito ng mag-isa. Nagtataka din si Kiara kung bakit si Eugenio Vitel, na napabalitang kanyang biolohikal na ama, ay kasama rin nila. Maraming pinagdaanan si Kiara matapos siyang masangkot kay Vitel. May gusto siyang sabihin nang makilala niya ito. Ngunit siya ay isang matanda na lang ngayon. Hindi na gustong magreklamo ni Kiara tungkol sa kanya. Hanggang sa halos marating na nila ang lugar na kanilang pupuntahan. Ang Blazing Forest, ito naman ang bundok sila, malayo mula sa malaking pantalan. Matatagpuan ito sa gitna ng kontinente, ngunit dahil sa napakatataas nitong Puck, ito ay natatakpan ng niebe sa buong taon. Itinanong ni Duke Giornetti kay Zephyr kung bakit silang dalawa lang sa ganitong lugar. Sumagot si Zephyr na dahil wala na silang oras. Mayroong isang bagay na kinakailangan nilang makuha dito, anuman ang mangyari. Bukod dito, iniisip ni Zephyr na kung silang dalawa lang, mas madali para sa kanila na maunawaan ang isa't isa. Sigurado siyang abala ang Duke sa pagsubok na intindihin siya ngayon. Sa nakaraang buhay ni Zephyr, mga 3 taon mula sa puntong ito ng oras, ginamit nila ang libingan ng kahindik-hindik na prinsesa bilang kanilang tirahan.
Sa wakas ay napasok rin ni Duke Giornetti ang PUC na matagal na niyang pinagnanasaang pasukin. Inaksaya niya ang milyon-milyong ginto sa piitan na ito ng mahigit isang dekada. Hindi lang pera, nasayang rin ang buhay ng kanyang anak. Ito ay para lamang malaman kung ano ang nasa kwarto ng boss ng piitan na ito. Hindi ito ang puso ng dragon. Hinahanap niya ang isang bagay na mas mahalaga. Sa nakaraang buhay ni Zephyr, ang Duke ay isang mahalagang kasamahan, ngunit siya rin ay isang napakaduda at misteryosong tao. Kaya't walang nakakaalam kung ano ang tunay niyang layunin. Base sa kanyang reaksyon noon, tiyak na hindi pa siya sumusuko sa kanyang orihinal na layunin na may kinalaman sa silid ng boss. Kung tutulong si Zephyr sa kanya, upang makamit ang layuning yon, maaaring gawin siyang tapat na kaalyado ni Zephyr. Sa kabilang banda, kinakailangan ni Zephyr pigilan ang Duke kung ang layunin ay banta sa grupo. Ano man ang mangyari, malalaman niya kung ano ang layunin ng Duke. Ang demon worshipper rank 5 na si Apostle Pavel ay nainis kung paano at bakit wala sa kanila ang nakakarinig ng tungkol sa taong tinatawag na Zephyr hanggang ngayon. Sinabi naman ng demon worshipper rank 10 na si Apostle Wilhelmina na malinaw na may isa o ilan na sadyang nagtatago ng pag-iral ni Zephyr mula sa kanila. Inimbestigahan niya si Zephyr at wala siyang natuklasan tungkol sa kanya. Ang isang katulad niyang malakas ay dapat sana ay mayroong anumang uri ng record. Ang isang tiyak na bagay para sa kanya ay ang oras na lumitaw si Zephyr sa ikatlong parokya ay ng sina Aldean at ang master ng silangan ay may mga subordinado na pumasok bilang alipin upang subukang nakawin ang itim na puso ng dragon. Tinanong ni Othello kung sinasabi ba ni Wilhelmina na si Aldean at ang master ng silangan ay nagtulungan upang labanan ang santo. Paano ito nagkakaroon ng anumang kahulugan? Patay na si Aldean at patay na rin ang anak ng master ng silangan. Tinanong naman ni Wilhelmina kung sino ang nagsuri para sa mga bangkay, ganoon din para sa alagad ng master ng silangan. Iniisip ni Wilhelmina na paano kung sadyang lumaban sila laban sa mga subordinado ng santo at nagkunwaring tumakas. Maipapaliwanag ng ganitong senaryo ang kasalukuyang sitwasyon. Baka pareho sina Aldean at ang master ng silangan ay sumusuporta na kay Princess Altair mula pa noon. Kung totoo nga ito, ibig sabihin, ang mga nagbibigay ng impormasyon na pinamumunuan ni Aldean ay nagbibigay rin ng mga peking impormasyon. Isa itong malaking abala. Sabihin na lamang na natalo si Aldean dahil sa kahinaan niya. Sinabi ni Pavel na hindi nila maaaring hayaan si Princess Altair na kunin pa ang anumang puso ng dragon. Ito ay para sa layunin ng pagpapalawak ng Eastern Union at para sa plano ng lider ng kulto na tapusin ang mundo. Sinabi naman ni Wilhelmina na siya na ang bahala dito. Hindi sila pwedeng pumatay ng royal family dahil sa mga utos ng lider ng kulto, ngunit alam nila ang kahinaan ng party ng prinsesa. Sisiguraduhin umano niya hindi sila makakalapit sa Ice Dragon. Sa palasyo ng kaharian ng Cayenne, si Royal Highness Altair, ang unang prinsesa at dakilang Duchess ng Lindell, at si Sir Lucius Giornetti, ang unang anak ng liwanag, ay dumating na. Silang dalawa ay binati ni Haring Leo III dahil sa kanilang mga nagawa sa pag-eliminate ng Blue Dragon at pati na rin sa paglinis ng Tomb of the Abominable Princess. Proud din kay Princess Altair ang kanyang inang reyna na si Lucretia sa mga nakamit niyang napakaraming bagay. Naghanda naman ng regalo si Princess Altair para sa hari at reyna. Ito ay ang sungay ng Blue Dragon. Pinuri ng hari at reyna si Princess Altair dahil sa pagsagip niya sa hindi mabilang na mga mamamayan. Kinamayan ng reyna si Princess Altair habang ang hari naman ay hinawakan siya sa balikat. Ang likas na talento ni Prinsesa Altair. Ang kakayahang magtukoy ng mga kakampi mula sa mga kaaway sa simpleng haplos lamang mula sa tao. Ang kanyang amang hari at ang kanyang inang reyna. Binati ng hari si Lucius sa kanyang mga magandang nagawa sa loob ng 10 taon. Ngayon na naresolba na ang dalawa sa 8 hamon ng mundo, gusto ng hari na magdaos sila ng pagdiriwang at seremonya ng parangal. Sinabi ng hari kay Princess Altair na kung mayroon siyang anuman na gusto, gagantimpalaan siya, maging ito man ay yaman o teritoryo. Ang mga tao ay patuloy na nagdurusa dahil ginawang yelo ng Ice Dragon ang baybayin. Napagtanto ni Princess Altair na bilang mga royal, hindi dapat nilang ipagwalang bahala ang ganitong mga hadlang. Hiniling niya na isagawa ang seremonya ng parangal pagkatapos ng pagsalakay sa Ice Dragon at magbigay ng pagkain at tahanan sa mga mahihirap gamit ang pera na inilaan sana para sa piging. Sa pangunahing base sa kabisera, ang Adventurer Guild Union members ay nagpulong-pulong tungkol sa isang rescue team para sa Ice Dragon Raid. Hindi sila makapaniwala na pumayag ang hari dito. May isang patakaran sa batas ng piitan na nagpoprotekta sa kalayaan ng mga partido. Hanggat sinusunod nila ang mga batas, hindi maaaring baguhin ng mga tagalabas ang lineup ng isang partido. Pero iba ito para sa mga rescue teams.
Ang rescue teams ay pangunahing mga voluntaryo. Nakaantabay sila sa likod na may kagamitan at sumusuporta sa mga healer, handang tumulong sa pinakamasamang senaryo sa raid party. Hindi sila kumikita ng malaki kahit matagumpay ang pagsalakay sa piitan, at hindi sila pinapayagan sumali sa laban. Ngunit kung ang raid party ay nasa malaking panganib at nagpadala ng signal para humingi ng suporta, o kung higit sa kalahati ng mga miyembro ng raid party ay patay na, sila ay pinapayagan ng sumali sa laban. Kumpiyansa ang Thief Guild's Vice Guildmaster na si Killie dahil sa palagay niya na malabong sumobra sa kalahati ang patay dahil sa kahusayan ng kanilang partido. Iniisip niya na wala nang gagawin at uwi na lamang ang rescue team. At kahit na ang rescue team ay mapilitang makipaglaban, ibig sabihin makukuha nilang makipaglaban ang Dragon Slayer para sa kanila ng halos walang gastos. Hindi na ito masama para sa kanila. Ngunit ang Guildmaster ng The Best Guild na si Kevin Royder ay tutol dito. Dahil ibig sabihin nito na si Zephyr ay darating. Nabalitaan niyang kukunin nito ang Dragon Heart sa halip na pera. Nagalit si Kevin Royder dahil alam niyang kapag si Zephyr ay kailangang lumaban, ang Temple of Light ay hihilingin ang puso ng dragon. Tinanong naman ni Kyle si Kevin kung natatakot ba siya, at kung wala siyang tiwala sa sarili ay umalis na lamang siya. Agad namang pinatigil ni Lex Perry ang pag-aaway ng dalawa upang simulan ang paggawa ng kanilang plano. Alam nila kung bakit nakakayang pasukin ng mga tulad nilang batang adventurer ang malaking organisasyon, ang Guild Union. Hindi nila kayang pigilan ang pagsama ng prinsesa sa kanila dahil ito'y utos ng hari, ngunit ayaw ng kanilang mga tagapondo na masyadong makialam ang prinsesa. Kaya't naisip ni Lex na gumawa ng paraan para dito. Sinabihan niya si Kelly na may kailangan silang manakaw sa tirahan ng grupo ng prinsesa. Ang partisipasyon ng grupo ni Princess Altair sa pagsalakay sa dragon ay napagpasyahan na. Halos walang taong nakakaalam sa sikreto ng isla kung saan naninirahan ang Ice Dragon. Ibig sabihin, may 100% na posibilidad na sila ay makikialam. Ang natitirang problemang kinakaharap ay, ayon sa mga informante ng hari, ang Ice Dragon Raid ay 2 taon na lang mula ngayon. Iniisip ni Princess Altair kung paano niya ito magagawang mangyari sa loob ng 2 buwan. Ang Guild Union ay wala pang karapatan sa Ice Dragon Raid. Sa ngayon, mayroon lamang silang pansamantalang kontrata sa port area. Kaya't plano nilang ipahanap kina Zephyr at Lucius ang mga mamumuhunan para bilhin ang karapatan sa pagsalakay. Kung malakas ang suporta ng mga mamumuhunan sa kanilang panig, wala silang magagawa kundi sirain ang pansamantalang kontrata at sumama sa kanilang panig. Ganun sana ang plano, ngunit ang bastardong leader ng kulto na yun, bago umalis sa 2nd parokya, hiniling ni Duke Giornetti kay Prinsesa Altair na payagan siyang maging kaunting makulit bago siya umalis. Alam niya na ang kahinaan ni Prinsesa Altair ay may limitasyon sa kung gaano siya kamarumi sa laro dahil siya ay isang prinsesa. Inirekomenda niya kay Prinsesa Altair na huwag isipin ang maruming paraan para manalo sa laban dahil sa totoo lang, hindi naman kailangang gawin yon. Sinabihan niya si Prinsesa Altair na pumasok bilang isang rescue team. Pagkatapos, gastusin ang pondo ng bansa sa auction. Pagkatapos ay magkakaroon ng solusyon ang mga bagay. Lauren Auction, ang pinakamalaking auction sa kontinente. Kamusta kayong lahat? Ito si Cheongdam, ang may akda ng Reincarnation of the Suicidal Battle God. Humihingi ako ng paumanhin sa pagdadala ng masamang balita bago magpasko. Kamakailan, naging mahirap ituloy ang trabaho dahil sa masamang kalusugan, kaya't bigla kaming nagdesisyon na magpahinga muna para sa season na ito. Labis din akong nadismaya at nalulungkot na hindi namin naipakita ang lahat ng mga kwentong inihanda para sa season 2 at kailangan naming magpahinga ng mas maaga kaysa sa binalak. Dahil sa insidenteng ito, seryoso kong napagtanto ang kahalagahan ng pangangalagang pangkalusugan. Mag-iingat kami ng husto sa loob ng ilang buwan upang muli tayong magkita sa mabuting kalusugan. Kapag naitakda na ang iskedyo ng pagbabalik, i-anunsyo muna namin ito sa homepage ng manunulat. Salamat sa suporta niyong lahat. Sana lahat ay magkaroon ng malusog at masayang Pasko.